Sa daan. Yun, dito tayo ngayon sa isang subdivision dito banda sa Toril. So yun, punta tayo ngayon sa Catalunan Grande. Dito tayo dun. Dito tayo ngayon sa bahay ng amo ko. Dito tayo ngayon sa Catalunan Grande. So ayun na nga, mga pag-uusapan naman tayong mga pangyayari sa ating bansa na may kaugnayan sa ating mga pamumuhay, kung anong nangyayari dito sa bansa natin, bakit ang gulo-gulo, hearing dito, hearing dyan, kabila-kabila yung hearing nila sa Senado, sa Kongreso. O yun, pero hanggang ngayon wala pa rin silang pinakasuhan sa DOJ o sa Supreme Court. Ano nga ba ang pakay nila? May nagsasabi na pamumulitika, iba naman head of legislation, parang malabo. So ngayon may conclusion tayo na ganito. Hindi naman sa ganun na maninira tayo, pero parang hindi na head of legislation yung kanila. Hindi na for head of legislation ang hanap nila or batas, dahil ang Kongreso ay tagagawa ng batas, hindi sila tagalitis. Yun ang pagkakaalam ko. Kaya malabo na sa ginawa kasi nila ngayon, malabo na head of legislation pa ang habol nila. Halatang halata na, halos naman lahat tayo na halata na kaiba na yung kuha nila, yung mga galaw nila. Yun, bigyan na natin yung card natin. Check 37. Salamat, Chip. So kaya stricto dito, kailangan may ID ka pag pumapasok ka. Ayun, kung head of legislation ang habol nila, dapat hindi sila ganun klase magtanong. Parang ang gusto nilang isagot mo is yung gusto nilang sagot mo sa tanong nila is yung gusto nila. Hindi naman pwedeng ganun. Hindi naman pwedeng ganun sa legislation ng hanap mo. Para na silang korte eh. Marami na nagsasabing attorney, pati nga si former President Rodrigo Duterte, sinabi na nga niya na marami talagang mali yung mga hearing nila in aid of legislation. Parang hari na sila sa sa tingin nila eh. Pag nagkamali ka ng sagot, contempt ka. Kaya nang ginawa nila kay Sara, gusto nilang huliin para ma-impeach, para lagyan ng kaso. Pinapaot nila ang kaso. Yung talino ni BP Sara, ang layo ng agwat sa utak nila. Si BP Sara kasi is yun eh, attorney din yan eh. Kaya ano ba, takin mo ba namang pinapaot ka niya, tapos resource person ka, tapos yung
requirements ng kongreso sa hearing is yung mag-uot is yung witness lang. Mas pinapa-uot siya, resource person siya. Parang may mali, di ba? Kaya gano'n na lang sila pinahiya ni BP Sara. Kaya marami din nagsasabi na bastos ni BP Sara. Hindi kasi nila maintindihan yung batas eh. Ang mga kongreso kasi hindi nila alam yung buong batas. Hindi mo nga si Gloria na nagreklamo na sa kanila. May mali na eh. Sabi nga ni Atty. Sal Panelo, you miss with the wrong family. Sabi nga ni Atty. Sal. Mali talaga. Attorney na nagsasabi na tama si BP Sara. Hindi mo pwedeng ganunin yung resource person pag ipaot mo. Para ano? Para pag nagkamali si BP Sara, ipapahiya, i-contempt. Hindi naman pwedeng ganyan. Kaya yun, kala kasi nila si BP Sara is kaya nilang paikot-ikutin eh. Ang problema, attorney yan. Lahi yan ng mga Duterte. Si former President Duterte is fiscal yan eh. Hindi ka naman magiging fiscal kung mahina ang utak mo. Lalo na yung si BP Sara. Kaya yun, ganun na nangyari. Tapos pinapahiya nila ngayon si BP dahil ano daw, napalabas ng mga trolls, mga vloggers na bayaran. Ganun daw, wala daw mudo si BP Sara. Kasi nila alam yung yung totoong batas eh. Kung bakit ginawa yun, hindi nila alam mo na, bayaran kasi. Kaya yun na lang bukang bibig nila. Wala nang mabuting hindi na nila nakikita yung tama. Kung ano yung binabayad nila, yun yung sabihin nila. Kumbaga nga, ECDC eh, attack collect, defend collect, puro collect talaga. Parang mainstream media. Ngayon, sa hearing na yan, marami nang nagagalit dyan. Imbis na halimbawa sa Congress, imbis na tumaas yung ratings nila dahil sa hearing na nila yan na aid of legislation, lalo ko silang bumabaon sa bukay doon sa ginagawa nila dahil marami ng taong galit eh. Marami ng galit dahil sa hindi mo maintindihan ng yung mga ginagawa nila. Wala nga sa batas. Kunting sagot mo na hindi nila gusto, contempt ka. Lalo na yung si Paduano, walang ibang bukang bibig kundi contempt. Feeling kasi niya hari sila eh. Sila yung hari dyan sa Kongreso. Hindi nila alam yung mga tao na pinapahiya nila. Sinasama pa yung mga kabit, mga personal na buhay. Aid of legislation yung mga hanap mo, tapos ganyan mo yung tao, mga resource person, pinapahiya mo. Hindi naman tama yun. Dapat kung aid of legislation lang, irespeto mo yung bawat mga resource person. Hindi naman yan suspect. Naparatangan mo kung ano-ano, tapos contempt mo. Ang klaseng pag-iisip ka. Wala na sa hulog. Ayun, sabi nga ng mga attorney dyan, diba, babalik sa kanila yan. Hindi yan magtatagal, babalik sa kanila yung ginagawa nila. Lala kasi nila, wala nang katapusan yung kapangyarihan nila. Babalik sa kanila yan, sila na naman yung magtatago niyan.
tayo ngayon sa Puan. Balikan natin yung Puan, hearing. Diba, siguro ilang patong na yung contempt order niya. Hindi nila alam, pinaglalaruan na lang sila ni Halis Guo. Hindi na sila sagot ng matino eh. Tinatawanan na nga lang sila dahil sa mga ugali nila. So, pangit talaga, pangit. So, yun lang muna mga boss. Dahil kakain pa ako, hanap ako ng kakainan natin dahil gutom na. So, yun lang mga boss, salamat. Pag-like na lang and subscribe sa channel natin. Salamat mga boss, magandang umaga.